Hello everyone, welcome back to another video. Ibang-iba ang takbo ng ating buhay kapag may depression tayo. Para bang wala nang makapagpasaya sa buhay mo. Kahit walang dahilan, iyak ka ng iyak araw-araw, umiiwas ka na sa mga tao, at halos hindi ka na kumakain. Nahihirapan kang matulog, at nahihirapan ka ring mag-concentrate. Ikaw mismo, mararamdaman mo na may mali na sa'yo. Anong nangyayari sa akin? Babalik pa kaya ako sa dati? Ang depresyon ay hindi biro. Kaya ang may papayo ko sa'yo ay huwag mong suluhin ang problemang ito. Makipag-usap ka sa taong pinagkakatiwalaan mo. Kunwari, naligaw ka sa isang delikadong lugar, madilim na lugar, at may mga taong naghihintay lang ng pagkakataong mambiktima. Ano ang gagawin mo? Pwede ka namang mag-isang humanap ng paraan para makaalis. Pero hindi ba mas maganda kung hihingi ka ng tulong sa isang pinagkakatiwalaan mo? Ang depresyon ay para ding isang delikadong lugar. Totoo, nalulungkot tayo paminsan-minsan at lumilipas din yon. Pero kung nagtatagal na ito, mas mabuting humingi ka ng tulong. Ang maganda sa pakikipag-usap sa magulang o iba pang pinagkakatiwalaang mas matanda sa'yo ay malalaman mo kung paano nila nalampasan ang mga negatibong emosyon at malamang na mabibigyan ka nila ng magandang payo. Paano kung akala mong normal na kalungkutan lang ay sakit na pala? Kung nadidepress ka na araw-araw, baka clinical depression na yan o major depression na kailangang ipagamot. Ang mga sintomas ng clinical depression ay katulad din ng karaniwang pagbabago ng mood ng isang tao. Pero kadalasan ng mas matindi at nagtatagal. Kaya kung ganyan ang nararamdaman mo, bakit hindi mo sabihin sa mga magulang mo o sa taong pinagkakatiwalaan mo na gusto mong magpa-check up? Bawat isa sa atin ay nalulungkot sa panapanahon. Pero ang clinical depression ay isang nakapanghihinang sakit na nagtatagal at nakaaabala sa pang-araw-araw na gawain ng isang tao. Pansinin na iba't iba ang opinyon ng mga eksperto tungkol sa kung alin ang normal na kalungkutan at kung alin ang depresyon. Pero may mga tao na talagang nagkakaroon ng sobrang negatibong emosyon na kung minsan ay may kasama pang labis na pang-uusig ng budhi at pagkadama ng kawalang silbi. Kung nalaman mong meron kang major depression, huwag kang mahiya. Kumuna ang depresyon ngayon. Open-minded na ang mga tao sa ganitong kalagayan at nagagamot yan. Hindi magbabago ang tingin sa'yo ng mga tunay mong kaibigan kung depressed ka. Dahil maiintindihan nila ang nararamdaman mo. At huwag kang mainip. Medyo matagal mawala ang depresyon. At asahan mo ng may masayang mga araw at malungkot na mga araw din. Binabanggit sa Biblia na ang mga may sakit ay nangangailangan ng manggagamot. Kaya kung meron kang nakapanghihinang sakit sa emosyon, hindi naman masamang kumonsulta sa doktor. Kailangan mo mang magpagamot o hindi, may magagawa ka para maharap ang nagtatagal na kalungkutan. Halimbawa, makakatulong sa iyo ang regular exercise, masustansyang pagkain, at sapat na tulog. Makakatulong din kung isusulat mo ang nadarama mo. Isulat mo kung ano ang gusto mong gawin para gumaling, kung kailan mo naharap ang lungkot, at kung kailan hindi. May clinical depression ka man o may pinagdaraanan ka lang, tandaan mo ito. Kung tatanggapin mo ang tulong ng iba, at gagawa ka ng mga hakbang para tulungan ang sarili mong gumaling, mahaharap mo ang depresyon. Makakatulong ba ang Biblia kung nadidepress ang isang tao? Oo, dahil ang pinakamahusay na tulong ay nagmumula sa Diyos na umaaliw sa mga nalulugmok. Pag-usapan natin ang 3 tulong na ibinibigay ng Diyos sa mga nadidepress. Una, bibigyan ka ng Diyos ng lakas. Kung hihiling ka ng tulong sa Diyos, aaliwin ka niya. Hindi sa pamamagitan ng pag-aalis ng lahat ng problema mo, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng lakas para makapagbata. Makakatiyak kang makikinig siya sa iyo. Ang Diyos ay malapit sa mga may pusong nasasaktan. Inililigtas niya ang mga nasisiraan ng loob. Kasi alam ng Diyos kung ano talaga ang nadarama mo, kahit hindi mo mahanap ang tamang mga salita para masabi mo ito sa Kanya. Pangalawa, bibigyan ka ng Diyos ng mahuhusay na halimbawa, gaya ng isang taong depressed sa panahon ng Biblia. Nanalangin sa Diyos ang isang manunulat ng Biblia. Mula sa kalaliman ay tumatawag ako sa iyo, O Diyos. Nakayanan ng salmista ang panlulo mo o depression dahil inalala niyang ayaw ng Diyos na labis tayong mapabigatan ng panunumbat ng ating budhi. Sinabi niya sa Diyos, kung mga pagkakamali ang binabantayan mo, sino ang makatatayo? Dahil sa iyo ay may tunay na kapatawaran, pero ikaw ay lubos na igalang. Pangatlo, bibigyan ka ng Diyos ng pag-asa. Bukod sa pagbibigay sa atin ng kaaliwan sa ngayon, nangako ang Diyos na aalisin niya ang lahat ng problemang nagdudulot ng depresyon. Kapag natupad na ang pangakong yon,
ang dating mga bagay, kasama na dyan ang depresyon, ay hindi na maaalaala pa at mawawala ng mga ito sa puso mo. Sa panahon natin ngayon, marami ang nadidepress, kaya dapat patibayin natin ang mga pinanghihinaan ng loob. Alalayan natin ang mahihina at maging mapagpasensya tayo sa lahat. Magsalita tayo ng may pang-aliw sa mga taong nadidepress. Kasi hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng tao. Ang kahapisan ng mga tao ay higit na malubha at mas maraming tao higit kailanman ang nadidepress. Subalit, dapat bang mabigla pa tayo dyan? Hindi naman, sapagkat ipinakikilala ng Biblia ang mga ito ng mga huling araw at tinatawag ang mga ito na ang mga panahong mapanganib na mahirap pakitunguhan. Inihula ni Jesucristo na sa mga huling araw, magkakaroon ng nakatatakot na mga tanawin. Pagka ang mga tao ay nakararanas ng nagtatagal na pagkabalisa, pagkatakot, pamimighati, o nang gayong iba pang negatibong mga damdamin, sila ay kadalasang depressed. Ang dahilan ng depresyon o labis na kalungkutan ay maaaring ang kamatayan ng isang minamahal, pagdidiborsyo, pagkawala ng trabaho, o ang palaging pagkakasakit. People also become depressed when they develop a sense of worthlessness, when they feel they are a failure and have let everyone down. Kahit sino ay maaaring masiraan ng loob sa isang nakaiigting na kalagayan. Subalit, pagka nakadama ng kawalang pag-asa ang isang tao at hindi niya kayang alpasan ang masamang kalagayan, maaaring magkaroon siya ng matinding depresyon. Ang mga tao noong sinaunang panahon ay nakadama rin ng gayong damdamin. Si Job ay nakaranas ng pagkakasakit at personal na kasawian. Kanyang nadama na siya pinabayaan na ng Diyos, kaya siya nagpahayag ng pagkamuhi sa buhay. Si Jacob ay na-depress sa waring pagkamatay ng kanyang anak. Ayaw pa nga niya na i-comfort siya at humiling pa na mamatay na sana siya. Nakadama rin ng pagkakasala sa isang malubhang pagkakamali si Haring David. Sabi pa niya, naghihirap ang kalooban ko at lumung-lumu ako. Buong araw akong naglalakad na malungkot. Halimbawa rin si Hana. Nagkaroon siya ng mapait na kaluluwa. Ibig sabihin ng mapait na kaluluwa ay puno ng dalamhati at matinding sama ng loob. Minsan, nalipos ng pamimighati si Propeta Elias. Ano pat hiniling niya sa Diyos na kunin na ang buhay niya. Kaya maliwanag na kahit ang tapat na mga lalaki at babae noong panahon ng Biblia ay nadidepress din paminsan-minsan. Sa ngayon, marami ang nadidepress dahil sa pinahihirapan ng husto ang kanilang mga sarili. Sinisikap nilang sundin ang isang pang-araw-araw na rutina na higit sa kanilang mental, emotional at pisikal na kakayahan. Maliwanag ang kaigtingan na may negatibong mga kaisipan at damdamin ay makakaapekto sa katawan at magiging dahilan ng pagkaditimbang ng kemikal sa utak. Sa gayon ay lumilikha ng depresyon. Kasalanan ba ng isa kung nadidepress siya? Itinuturo ng Biblia na ang sakit ay resulta ng pagre-rebelde ng unang mag-asawa. Dahil sa minanang di kasakdalan mula kay Adan, tayong lahat ay nagkakasakit, pisikal man o emotional. Bilang resulta, sinasabi ng Biblia na ang lahat ng nilalang ay patuloy na dumaraing na magkakasama at nasasaktang magkakasama hanggang ngayon. Without a doubt, the Bible's advice to speak consolingly to the depressed souls is the very best. Kailangang malaman mo na ang iba ay nagmamalasakit sa'yo. Kailangan mong marinig na may magsabi sa'yo na uunawaan kita, bubuti ka rin. Di ba ang sarap nun? Ang isang tao na nadidepress ay kadalasang nangangailangang magpusa na maghanap ng isang maunawaing tao na mapagtatapatan. Yun bang tao na mabuting tagapakinig at sobrang haba ng pasensya? Kailangang iwasan niya na magsermon sa depressed na tao o magsalita na may paghatol, gaya ng, hindi ka dapat makadama ng ganyan, o yan ay maling saloobin. Ang damdamin ng taong nadidepress ay mahina, at ang gayong nakasisirang loob ng mga komento ay lalo lamang makapagpapalumo sa kanya. Ang isang taong depressed ay maaaring makadama ng kawalang halaga. Subalit, kung depressed ka ngayon, dapat alalahanin mo na ang talagang mahalaga ay kung papaano pinahalagahan ng Diyos ang taong depressed. Halimbawa si Jesus, ipinalagay ng mga tao na si Jesucristo ay walang halaga. Ngunit hindi nito binago ang kanyang tunay na halaga sa Diyos. Magtiwala ka, kung papaanong mahal ng Diyos ang kanyang sinisintang anak, mahal ka rin niya. You cannot always control your circumstances, and bad things are bound to affect you at times. But you can develop a practical strategy so that negative feelings do not dominate your life. Si Jesus ay naaawa sa mga namimighati at kanyang tinulungan sila na makita ang halaga ng kanilang sarili. Kanyang ipinaliwanag na maging ang maliliit, walang halagang mga maya ay pinahahalagahan ng Diyos. Walang isa man sa kanila ang nalilimutan sa harap ng Diyos.
Gaano pa kaya ang kanyang pagpapahalaga sa mga tao na gumawa ng kanyang kalooban? Maging ang mga buhok ng ating mga ulo ay bilang niya lahat. Maaaring mahirap para sa isang taong labis na nadidepress na nadaraig ng kanyang mga kahinaan at mga pagkakamali na maniwalang siya'y pinahalaga ng Diyos. Tiyak na maaaring nadarama niya na siya'y hindi karapat-dapat sa pag-ibig at pagmamalasakit ng Diyos. Our hearts may condemn us, but is that the determining factor? Hindi. Batid ng Diyos na ang makasalanang mga tao ay maaaring mag-isip ng negatibo at hatulan pa man din ang kanilang mga sarili. Kaya ang kanyang salita ay umaaliw sa mga taong lugmok ang puso. Ang ating maibiging makalangit na Ama ay higit pa ang nakikita kaysa ating mga kasalanan at mga pagkakamali. Batid niya ang mga kalagayang dapat ipagpatawad, ang ating buong buhay, ating mga motibo at mga hangarin. Batid niya na tayo nagmana ng kasalanan, sakit at kamatayan. At sa gayoy maraming limitasyon. Ang katunayan na tayo nalulungkot at nababagabag sa ating sarili ay isang patotoo na hindi natin nais na magkasala. At hindi naman tayo lumalabis. Sinasabi ng Biblia na tayo ay pinasakop sa kawalang saysay laban sa ating kalooban. Kaya nauunawaan ng Diyos ang ating miserableng kalagayan. At may pagkahabag niyang isinasaalang-alang ang ating mga kahinaan. Ang tulong na kailangan ng mga nadidepress ay nagmumula sa pagiging malapit sa maawaing Diyos at sa pagtanggap sa kanyang paanyaya na ihagis ang ating pasanin sa kanya. Tunay na kaya niyang palakasin ang puso ng mga nagdurusa. Kaya ang salita ng Diyos ay humihimok na manalangin. Sa pamamagitan ng pananalangin at pagsusumamo, ang mga tao ay maaaring maging malapit sa Diyos at magtamasa ng kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan. Ang praktikal na mga pagbabago sa lifestyle ay makatutulong din sa iyo upang mapagtagumpayan ang nakakadepress na kalagayan. Ang pag-ehersisyo, ang pagkain ng masustansyang pagkain, paglanghap ng sariwang hangin, at sapat na pahinga, at pag-iwas sa labis na panunood ng TV ay pawang mahalaga. But sometimes, it's impossible to defeat depression completely. Kahit halos nasubukan mo na ang lahat, kasali na ang mga medical therapies. Subalit, makasusumpong ng kaaliwan at pag-asa ang mga nanlulumo sa pamamagitan ng palaging pagbabasa ng salita ng Diyos na naglalaan ng tiyak na pag-asa ng nananatiling kaginawahan sa lahat ng mga sakit ng tao. Pero may pag-asang ibinibigay ang Biblia na di kayang ibigay ng sino mang doktor. Ano ito? Ang pangako ng Diyos na isang mapayapang bagong sanlibutan kung saan wala ng sakit at karamdaman, pati na depresyon. At kahapon nag-research ako tungkol sa depresyon at natutunan ko ang iba't ibang klase ng depresyon at iba-ibang paraan ng paggamot sa iba't ibang klase ng depresyon. Una ay ang major depression. May matindi itong mga sintomas na maaaring tumagal ng 6 na buwan o higit pa kung hindi magpapagamot at apektado nito ang halos lahat ng gawain ng pasyente sa araw-araw. Pangalawa ay ang bipolar disorder. Tinatawag ding manic depression. Bigla na lamang nagbabago ang mood ng pasyente. Nagiging hyperactive ng matagal-tagal na panahon saka dumaranas ng matinding depresyon. Pangatlo ay ang dysthymia. Bagaman ang dysthymia ay hindi kasinlala ng major depression, may mga sintomas ito na nagpapahirap sa pasyente na gawin ang kanyang routine sa araw-araw. Ang ilan ay maaari ding dumanas paminsan-minsan ng major depression. Pang-apat ay ang postpartum depression. Ito ay isang nakapanghihinang problema sa emosyon na nakaapekto sa maraming ina matapos silang manganak. Pang-lima ay ang seasonal affective disorder. Ito ay malamang na resulta ng kakulangan ng liwanag ng araw sa panahon ng taglagas at taglamig. Karaniwan nang mawawala ang disorder na ito sa panahon ng tagsibol at tag-araw. Paano kung pakiramdam natin ay wala tayong halaga kaya naiisip natin na hindi pakikinggan ang ating panalangin? Dahil sa depresyon, baka maiisip natin na hindi sapat ang mga pagsisikap natin na palugdan ng Diyos. Pero nauunawaan ng ating makalangit na Ama kung gaano karupok ang ating emosyon. Kahit na hinahatulan tayo ng ating mga puso, mabibigyan katiyakan natin ang ating mga puso na ang Diyos ay mas dakila kaysa sa ating mga puso at nakaalam ng lahat ng mga bagay. Paano kung hindi natin masabi ang ating nadarama dahil gulong-gulo ang ating isip? Kung hindi mo na alam ang sasabihin mo dahil sa bigat ng nadarama mo, huwag kang susuko. Laging lumapit sa Ama na magiliw na kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan at tandaan na nauunawaan niya ang iyong nadarama at mga pangangailangan. Kung minsan, kapag naguguluhan ako, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa panalangin. Pero alam kong naiintindihan at tinutulungan ako ng Diyos. Hindi naman sinasabi ng Biblia na inaalis ng Diyos ang lahat ng ating problema sa ngayon. Pero nagbibigay ang Diyos ng lakas para makayanan natin ang lahat ng bagay.
pati na ang depresyon. Ang kasulatan ang pangunahing pinagmumulan ng espiritual na lakas na makakatulong sa mga dumaranas ng depresyon. Pinahahalagahan naman natin ang medikal na tulong. Pero higit sa lahat, nakita natin ang kahalagahan ng pagbabasa ng salita ng Diyos sa ating espiritualidad at araw-araw na buhay.